'Di ba nung binanata nila para lang mabanatan yung Duterte na gumamit ng AI. Ha, AI? Gusto nilang palabasin na AI fake news. Utot nyo! Ang AI po, hindi po fake news yun. Lahat po ng matatalinong bansa, nagpapataasan po. Hindi pala matatalino. Lahat po ng mayayamang bansa, nagpapagalingan na po ng AI. Kung kayo Google pa rin, yung Google mismo, AI na po ang sumasagot. Hindi nyo ba alam yun? Dati yung Google lang, yung pinakamabilis, kaya sikat na sikat yung Google eh. Oh, nagpaligsahan na po, AI na. Eh mga engot kasi. Mamasamain yung AI po siya, AI. AI AI na po ang bumubuhay sa mundo ngayon. Pag wala po, naku po. Ang Pilipinas naman may Miss Gay. Kakalabas lang ng OpenAI ng GPT-5, pinakamagaling sa ngayon. Basurang gusto nila, ayaw nila sa improvement. Part human, part machine, katulad ng ginawa ng gumagamit ng chat GPT na naninira kay BP Sara. Wala rin naman po yan eh. Yung gagawin nyo, basta po hindi po natural. Halimbawa, ang inuuto lang po niyan, katulad nun, 'di ba? Ginamit sa eleksyon. Ang nauuto nyo lang yung nagbabayad. O ito boss, 1 million yung niloloko nyo eh. Ang ginawa nila, halimbawa politiko ka. Ang taas ng engagement mo, boss. Bayad ka ngayon, milyon ang engagement mo. Yung nag-engage sa'yo, panay mga rin eh. Mga trolls din eh. Hindi naman mga totoong tao eh. Yun yung pagkakaiba ng Duterte. Yung Duterte, vlogger, tama naman yun, isang tao. Halimbawa, si Regine Marigon. Oh, isang tao lang siya. Pero, ang pinopost niya sa kanyang channel, pinapasa pa sa akin madalas, nakukuha niya kung saan-saan. O ilan po kayong ganun ang ginagawa? Mga tao kayo ha. Kaya ang engagement po ng mga taong Duterte supporters, tao rin. Kasi si Regine Marigon, mayroon din po siyang mga friends, mayroon din siyang followers. Kahit na konti lang yung followers nyo, dadami din yan. Mas maganda po yun. Halimbawa, ang followers mo o nanood dun sa pinos mo ay 100. Kaysa dun sa million nga, panay naman robot dun. Computer lang naglalike. Pucha, ang galing talaga ng presidente natin. Nagpunta lang ng India. Tapos, oo nga, hindi nila naiintindihan eh. Yung mga Duterte, nakasabay tayo sa mga AI. Kayo, pati mga pagbibintang nyo sa amin, putya, walang katuturan. Mukhang bibig din ng media 35 years magnanakaw Marcos. Nung nanalo na si BBM, hindi na magnanakaw. Tignan natin pag wala na sa pwesto, magnanakaw na ulit. Kompromiso sila eh. Between 'di ba? Kinakailangan nilang mamili ng side eh. Kundi mawawala sila eh. Ang compromise nila, mamili ng side Marcos versus Duterte. Namili sila ng side. Sa Marcos side sila. Pansamantala. Mapabagsak lang yung mga Duterte. Ang problema nila, doon lang sila sa pansamantala, hindi pa nila nagawa eh. Hindi nila kinayang mapabagsak yung mga Duterte. Therefore, hindi na sila makakarating doon sa second stage. Hindi na sila makakarating doon sa next stage nila na pabagsakin na yung kakampi nila ngayon na Marcos. Kaya, tas nakikita ng tao na i-expose, eto problema nyo, ako na magsabi sa inyo, mga dilawan kakamping, mga kaliwang grupo. Alam naman namin yung ginagawa nyo eh. Gusto nyong ma-eliminate yung pinakamalakas, nakikipag-alyansa kayo. Ang tawag natin dyan, di ba? Ang tawag natin dyan,
dealing with the devil. Pagkatapos, dahil ito yung ultimate na ano nyo eh. Hindi, pag kayo lang ang dalawa pa babanatan nyo ba? Siyempre, ang liit-liit na nga ng puwersa nyo, dadalawahin nyo pa, babanat kayo sa Marcos, babanat kayo sa Duterte, hindi nyo kakayanin. Hindi nyo kaya yun. Kaya ang ginawa ninyo, kayong dilawan, kakamping, makakaliwang grupo, at kung ano-ano pang grupo in between, ang ginawa nyo, pumokus muna kayo. Nakikipag-utuan muna kayo rito sa Marcos Romualdez. Para pukusan nyo, anti-Duterte muna kayo. Pansamantala lang. Hindi nyo kinakaya yung Duterte. Nag-aalyansa kayo, alyansa ng mga demonyo. Samantalang yung Duterte, ang kalyansa niya, mamamayang Pilipino. Yung totoong may taong bayan, itong mga Duterte. Yun ang hindi nyo kinakaya. Di ba? Kaya first stage, wala, hindi nyo na kinaya. Dudurugin na kayo. Nung estudyante kami, kalaban na namin yung mga loyalist. Sigaw namin dyan nung araw. Loyalist! Loyalist! Paghawakin ng walis! Ang walis! Ang walis! Ihampas sa loyalist! Ganon din naman nakikipag-alyansa yung mga dilawan. Kaya nga dilawan yan. Kung sino-sino pwedeng ka-alyansa yan. Yan yung mahirap sa mga Duterte. Halos, bakit natin yan? Bakit natin gagawin kakampi yan? Ganun po. Ganyan talaga. Saan sila maingay? Hindi po sila maingay. Wala nga sila kaingay-ingay. Wala nga sila raling malalaki. Sige. Eto tanong natin. Bakit kalaban nyo na yung mga Duterte, kinakalaban nyo, bakit kayo bumoto pabor sa Supreme Court? Di ba? Tama naman yun. Tama naman si Father Ranelio Aquino. Di ba sinasabi niya? Totoo ba na ikaw ay naglilingkod? Bakit hindi? Sinasabi niya kay Chis Escudero. Ako naniniwala ako rito. Balikan lang natin to si Father Ranelio Aquino. Yung sinabi niya kasi, malupit yun mga kapatid eh. Ano kasi to din ng Graduate School of Law ng San Beda. Ang sinasabi niya, totoo bang palasunod ka sa sa batas, Chis Escudero? Bakit sinabi ng batas, sinabi ng ating konstitusyon, na pag natanggap ninyo, mag-convene kagad kayo, bakit hindi mo ginawa? Kami alam namin kung bakit hindi niya ginawa. Mas wise sa inyo si Escudero eh. Mas kung wala naging presidenteng Duterte, hindi tataas yung quality ng pagpili ng iboboto ng mga Pinoy. Alam niyo po, totoo yan. Ako, sa tagal kong sumusubaybay, miski ako nawawala ng gana eh. Kasi hindi naman ako vlogger pa nung mga panahon na yun eh. Una lang, ma-excite ako eh. May bagong presidente. Manonood ako ng Sona. Putyang, ganda na sinabi. Walang wang-wang. Ang ganda na sinabi. Walang kaibig-kaibigan. Walang kamag-kamagak. Walang kumpa-kumpa. Putyang, natutuwa talaga ako. Ututo ako eh. Alam niyo yun, ututo ako. Talagang okay to. Putyang, isang taon lang mawawalan ka na ng gana eh. Boss, si Trillanes, bakit binibira si Virus? Trillanes, bakit binibira si Virus? Hindi po, kakampi niya nga si Virus eh. Baliktad, ang tinitira niya si Lenny. Di ba alam ni Senator Ligarda na sa ibang bansa may GMA beaches na dolomite ang gamit? May mga beaches. Hindi po nila alam yun eh. Na yan po, natural na pampalinis ng tubig eh. Kuwang-kuwa Sir Buds para kalasing na erap. Sabi ni Ivan. Yung na-impeach
Boss, wala rin nagawa sa Pinas ang galit ni Trump sa ICC. Ang magpapasya naman sa Pilipinas, si BBM naman eh. Yung mga sinasabi nila na dapat pumunta si Ligarda sa Korea. Alam ba niya yung kanal sa Korea, both side, nakakapag-jogging kami, diretso yun, connected hanggang river. Wala nang makakadeny na pagdating ng Philippine politics, game changer ang mga Duterte. Nakita naman natin ang impact at pagbabago simula nang pumasok sila sa national stage. Correct. Kaya ang hirap na po nating ibalik. Kung tutusin, si Marcos, si BBM po, wala naman po siyang pinagkaiba sa mga nauna eh. Mula kay Cory, Ramos, wala po silang wag niyo lang ikumpara sa mga Duterte. Ganyan din naman lahat ng presidente. Sa totoo lang po, wala naman pong malalaking mga proyekto, wala pong impact, wala naman nag-war on drugs. Nakapiyansa agad si Trilling, meron pa sa Davao, sana maglabas na rin na warrant. Boss, makulong ba si Trillanes sa kanya warrant of arrest? Nakapagpiyansa nga po eh. Eto bibigyan ko kayo na halimbawa. Si French Castro nga, convicted na, nakapagpiyansa. Basta piyansable at malalaking tao yung mga yan, mahirapan po makulong yan. Matagalan pa po yan. Kailangan magpasya na final. Kaya kay French Castro nga, convicted na, nakalaya pa dahil sa piyansa eh. Boss Buds, makulong ba yan? Boss Buds, kung binaliwala nila si Tatay Digong at kung di nila inapi, malamang bumaba ng reputasyon ni Tatay Digong sa tao. Correct. Di ba? Hinayaan na lang nila. Tapos ang mangyayari kasi niyan, ganito Kaya nga po tayo nakapag-isip. Ito po ang frustration ko noon. Ang frustration ko noon, hirap na hirap po ako mangampanya na dapat straight ang boto natin. May naririnig pa po ako. Alam nyo ba pag nababasa ko yung mga comment nyo na katulad kino-question, sinasabi ang question bakit bakit ka nakikialam? Ayaw namin mag-straight dahil siyempre may magaling din naman sa kabila. Yung mga ganun. Kung hindi nila pinakulong si Tatay Digong, hindi naman tayo halos mag-straight eh. Di ba? Sa totoo lang, hindi tayo mag-straight eh.